my beloved Boss Mike Cervera. At ito na nga mga kababayan ko. Sa inyo pong nandito, opo, kayo ba'y nakapag-subscribe na sa Bingador? Siyempre, alam nga naman si Meow Meow lang ang may yaya. Apay, sabsabale. So mga kababayan ko, eto na nga, ang Pangulong Bongbong Marcos ay, nako, ewan ko ba, bastusan na yata ito. Binastos, yung mga Duterte sa Davao City. Grabe, no, mga kababayan, ano? Bastusan ng labanan. Biruin ninyo, meron na naman pong natapos na proyekto si Manong Bongbong natin. Imbis na matuwa ang kulto ni Duterte, abay, naghihimagsik pa. Sinasabi mga kababayan na yung proyekto na daw yon ay panahon pa ni Digong. Ayop talaga. Antindi talaga ni Digong, ano? Matindi talaga. Ang sapak ng ulo. Basta DDS talaga, alam nyo na, mga tatanga-tanga. Biruin ninyo, mga kababayan ko, yung tulay po, na array, ito, yan. Davao River, Bukana Bridge, ayan na nga, mga kababayan ko. Putik na yan, mga kababayan ko, ayan na, nakita nyo, kung kailan yan, ayan na, 2023 pa to. So 2023, hindi naman na siguro si Digong, ano? Hindi na po siguro si Digong ang presidente nun. Baka akala ng mga tatanga-tanga, engot-engot na kulto ni Duterte. Si Digong pa rin ang presidente. Ngayon, eto na. Oo. Mga kababayan ko, eto na ngayon. Shoutout muna sa inyo. Para ganahan kayong mag-like. Shoutout kay Abilin de la Cruz. Ayan, shoutout mo naman ako. Oo, yan na. Para wala na magtampo. Si Abilin de la Cruz. Oo, shoutout sa iyo, ha? Oo. Shoutout ulit kay Abilin de la Cruz para hindi ito nagtatampo. Baka naman mainggit kayo. Huwag na tayong mag-topic. Mag-shoutoutan na lang tayo. Ano, Sir Bert, ano? Mag-shoutoutan na lang tayo. Sila Digong ang naiinggit kay Manong Bongbong, anino. Ano? Ito mga kababayan ko, para, sa kay Abilin, Abilin, para sa iyo to. Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike Cervera. Walang ganyan sa identity. So, eto na mga kababayan ko. Kararating ko lang, di ba? Tapos, eto na naman yung editor natin, yung ating admin, sila Anino. Abay, may sinalpak. Boss Mike, mag-live ka. Kasi hindi ka nag-live kanina, siya Bingador. Bingador ang nag-live, hindi ikaw. Patay, mga kababayan ko. Kaya, ano pang hinihintay po ninyo? Mag-like and share na kayo. At sa mga hindi pa nakapanood ng Bingador kanina, yung po ating bisita, si Atty. Claire, ano? Pero nangako sa akin, sa mga susunod na mga panahon, malay nyo sa 1 taon. Mga kababayan ko, personal na pupunta sa studio. Ngiting nakabenta ng kondo, yun na nga. Hindi ako nakabenta.
Naka-ano ko kontrata. May kontrata ako. Oh. Oh, sa mga gusto ho na magpagawa ng kanilang kondo, akin na ho lahat. Design and everything, mga kababayan ko. Ay nako, ako na po pinakamura. Oh, masusunod lahat ang gusto nyo. Oo, ha? Lahat ho ng kanto't sulok ng kondo nyo, pwede nyong gawing bengbangan. So yan na nga po mga kababayan ko. At eto na nga ang Manong Bongbong natin. Grabe, para bang si Manong nananadya, ano? Nananadya siguro si Manong natin. Eto na. Umanhin si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay paghihirap na dulot ng pumutok na flood control scandal. Sabay hambing nito sa cancer na kailangang operahan, kaya umano niya pinaimbestigahan. Kita nyo mga kababayan ko, si Manong Bongbong pang humihingi ng pasensya, no? Kapag si Digong niya, sasabihin niya, nung kinang-ina nyo, ako ang masusunod o kininayo. Kung si Digong, di ba? Kung si Digong, ganon. Buti na lang, nandito si Laila Collins. Nandiyan ba si Laila? O Laila, ano pang ginagawa mo dyan? Unahan mo na. So, mga kababayan ko, eto na ngayon. Mga kababayan, pakinggan ho ninyo. Eto na. Oo. Si Pangulong Bongbong, mga kababayan, siya na ngayon yung humihingi ng paumanhin. Bilang sa katarantaduhan ng cancer na daw ho na sakit ng korupsyon ng ating bansa. Oo. Yan po ay tungkol po, unang-una dyan sa listahan, ay yung pong flood control scam ng mga potang inang magnanakaw. Diba? Hindi ba naman mga hinampil yung mga hayop na yan, imbis po na maginhawa na nang malayo ang buhay ng sambayanan, abay, dinugas-dugas nila ang maraming kwarta. Ganon, mga kababayan ko, kwarta ng kwarta. Ay. So, eto na mga kababayan ko. Pakinggan natin. Ano yan? Tila nagpakita rin ang Pangulo na hindi siya natitinag at nagpasinaya pa ng isang proyekto sa balwarte ng mga Duterte sa Davao. Patay, binastos kayo. Alam nyo naman yung mga taga Davao, di ba? Wala silang alam kung hindi sabihan ng bangag, adik yung Pangulo, pero mga potang ina nyo, bakit ba ako wala tayo sa Bengador, Boss Mike? Ay, wala ba? Oo, nasa channel mo ikaw. Naku, warning ka na. Sorry mga kababayan ko. Pero etong mga tawag ng adik, at bangag sa Pangulo, kita nyo yung serbisyong ginagawa sa inyo na hindi ginawa ni Digonyo. Never ho ginawa ito ni Digonyo. Last ko na yun. Kasi itong mga nagtitiis lang ako. Pasalamat kayo. Winarningan na ako ni Whitey. Pag ako talaga nawala na. Alam nyo mga kababayan, Maring Gina. Catherine Galpo, sa mga bagong dating dyan. Mag-like na kayo. Kapag ako ay hindi nakapag-live dito, alam nyo na kung saan nyo ko pupuntahan, ha? Sige nga, saan nyo ko pupuntahan pag hindi na ako nakapag-live dito sa channel na to? Sa Mike Cervera Vlog. Sige nga. Saan ako pupunta, Aber? Aber, saan? Si Mac Tandem hindi alam. Oy, Mac Tandem. Ayan sinagot na ni Marian Tomas. Yeah. Sa Bengador tayo, ha. Sa Bengador channel. Doon na lang ako. At least doon, nako mga kababayan, unlimited, unlimited yung pagmumura ko. Kamura-mura naman talaga ito, biruin ninyo mga kababayan ko. Binato na ng kung ano-ano. Putik, etchas, borak,
Ha? Si Pangulo ng mga taga Davao, abay mga kababayan ko, ang ibinalik, kaginhawahan, saan ka nakakita naman ng ganun? Di ba? Si Pangulo, binabato nyo ng kung ano-ano. Oh, lahat sinabi nyo. Bangag, adik. Pero sabi nga nila, hindi ininda ng Pangulo yan. Oo, nirespeto kayo. Mga, Diba? Nirespeto pa rin ni Pangulo itong mga, okay, Diba? Yang mga taga Davao. Oh, ano ngayon? Ginawang kayo ng tulay. Imbis na bumiyahe kayo ng 2 oras, mahigit o kininayo, ilukanuhin na lang natin. Kita nyo mga kababayan ko, imbis na bumiyahe sila ng 2 oras mahigit, itong mga ito, mga kababayan ko 20 minuto na lang yung biyabiyahin nila. Kasi po, si Manong Bongbong natin na tinatawag nila na Adik Bangag, nagpagawa ng tulay nila. Kininayo amin. Diba? Ay, mga kababayan ko Diba? So ngayon, hindi na kayo nahiya. Makakapal nga mukha nyo Sa sobrang kakapal ng mga mukha nyo, kamukha nyo na yung mukha ni Sarah. Parang adobe ba? Ganyan ba kayo talaga sa Davao? Mas gusto nyo yung nagnanakaw? Nakaw ng nakaw. Sige nga, ano bang negosyo na Digong? Ano bang negosyo? Ni Sarah? Ano bang negosyo ng mga yan? Saan mga kumuha ng mga kwarta yung mga kinina ng mga yan? Diba mga kababayan ko? Ang tanong kasi, saan kumuha yung mga kininada ng mga kwarta nila? Sige nga paliwanag nyo nga. Ang kikitid kasi ng mga utak nyo. Diba? Ito na. Ano yung ginawa ni Manong Bongbong? City. Nakatutok si Ivan. Ayan na. Tamang-tama sa Pasko, ang mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang Coastal Area ng Davao City dahil sa bagong Bukana Bridge. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay... Tingnan nyo, kininayo, di kailan nagbabain. Ay, naapo. Sa kabila ng mga pangbabalahura ninyo, pang-iinsulto, pambabastos, sa napakabait na Pangulo. Ilocano yan Hindi yan katulad ni Digong. Tandaan nyo yung mga nakapag-asawa, yung mga Bisaya na nakapag-asawa ng Ilocano. Tanungin nyo, magaganda ang buhay lahat niyan. Diba? Boss Mike, inaangkin ng mga didi. Mga bobo nga yan. Kundi ba ng mga tatanga-tanga yan? Yang mga kulto ni Duterte, mga tanga. Mga mangmang, mga siraulo. Diyos ko. Nagpipigil lang yung bunganga ko. Pigil na pigil yung bunganga ko. Maniwala kayo ba? Sige, Manong. Ano ba yan? Ginagawa mo. Masyado ka na talagang mabait. Nakatutok si Ivan. Mayrina. Tamang-tama sa Pasko, ang mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang Coastal Area ng Davao City dahil sa bagong Bukana Bridge. Hindi yan babagsak, mga putang ina nyo! Ay! Ano ba? Ba't ka nagmura? Diba? Hindi yan babagsak kasi gawa ni Manong Bongbong yan. Kapag bumagsak yan, gawa ni Digong yan. Diba? Pag bumagsak yan,
tandaan nyo, gawa ni Digong. Kasi yung mga pinagawa ni Digong, dahil kayo'y mga mangmang, lahat ng ginawa ni Digong na tulay bumabagsak. Kininayo. Di kailan nagbabain mo. Kininayo aming kede Di ba, no? Di ba, mga kababayan ko? Ayan, tignan nyo ho, mga kababayan. Tuloy. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay inspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Bastusan na! Ano? Si Manong Bongbong, nandyan sa baluarte nyo. Ano, Baste? Siguro si Baste hindi makalapit. Hindi makalapit si Baste. Nakagawa na naman ng proyekto si Manong Bongbong. Doon mismo sa Davao City. Ano? Sasabihin nyo, hindi kayo mahal. Mga tanga. Ang totoong nagmamahal sa inyo, yan, si Manong Bongbong. Hindi si Digong. Si Digong, puro lang yun pananakot. Malamang siguro, si Max Alvarado, nanginig na naman ang mga ukol-ukol. Nanginginig na naman yung mga, mga betlog. Ayan, si Manong Bongbong, palag kayo. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga Duterte dito, daig pang pinagsasampal. Daig pang pinagsasampal ni Manong Bongbong, daig pa yun. Biruin ninyo, mga kababayan ko, dumating pa si Pangulo at chinek, mga kababayan, kung maayos ba yung pagkakagawa ng tulay. Tandaan nyo yan, nung bumagsak yung proyekto ni Digong dyan sa may Isabela, si Manong Bongbong, in-inspeksyon, ano sabi niya? Yung pagkakagawa, siya tulay ay parang hindi po pinag-aralan. Para bang basta lang, itinayo, nilagyan ng dekorasyon. Pero marupok talaga yan. Diba? Pero si Manong Bongbong, nakita nyo naman yung tulay. Maganda, matibay. Baka kulang na nga lang para mas matibay yan. Yung mukha ni Sara na makapal, yun ang ipalitada dyan. Diba? Yung mga pagmumukha ng mga Duterte, Yan, kita nyo, kakapal, dapat ganyan, Ganyan yung ipinapalitada sa mga tulay. Grabe. Eto na. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ng mahigit 1 kilometrong tulay. Putang ina nyo uli. Lord, sorry. Kita nyo? Ano sabi? Sinimulan ang proyekto, umpisa ng kanyang termino. Hindi termino ni Digong, mga potang ina nyo. Nasasanay na ako. Pahamak tong Bengador na to, mga kababayan ko. Pahamak talaga. Ayan, Narinig nyo, Sorry, hindi na maulit. Hindi na maulit. Ito na. Pakinggan natin. Sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ng mahigit 1 kilometrong tulay na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City. Kita nyo? Sinimulan daw yung pong tulay ng umpisa ng termino at natapos agad. Kininayo. Nanggigigil ako sa mga ito kininayo, di kailan nagbabainan. Maliwanag pa, mga kababayan, sa sikat ng araw. Kung gaano kabilis gumawa ng proyekto si Manong Bongbong, kininayo. Di ba, Antindi, mga kababayan, Antindi.
Anong papasok sa kumbento? Oh, papasok ako sa kumbento. Oh, yan. Oh, ngayon, mga kababayan, eto na, pakinggan nyo nga muna. Bago natin bigyan ng reaction to, ha? Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ang mahigit 1 kilometrong tulay na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kita nyo, mga kababayan ko, ang ganda ng proyektong ginawa ni Manong Bongbong. Imbis na 2 oras yung biyahe nila, magiging 20 minutes na lang. At hindi ba kayo nagtataka? Si Manong Bongbong, pinautang pa ng China. Di ba? Ito mga kababayan ko. Ako, nagtataka dito. Malamang mga kababayan, kung panahon ni Digong, malamang hindi pa tapos yan. Kung panahon ni Digong sigurado hindi pa tapos yan. Bakit? Kukurakutin muna ni Digong at ni Pulong. Isama nyo na si Baste at si Sara. Malamang pinaghati-hatian na nila yung pondo na yan. Tama ba mga kababayan ko? Tama? Kaya't malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraanan ngayon ng bansa. Kita nyo, tuloy ang trabaho ni Manong Bongbong kahit may masamang pinagdadaanan ng ating bansa. Kahit na yung mga inang-inang mga magnanakaw ay pinagtutulungan na siya. Sige lang pa rin ang trabaho. Mga okay ninayo kaya makasangit at meton. Diba? Sa totoo lang di na sila naawa. Ay nakakaiyak yung ganito Yung po yung Pangulo natin wala na pahinga sa pagtatrabaho. Abay, nandyan pa rin sila ng sige ng pambabastos, pambalbalahura na hindi iniinda ni Manong Bongbong natin. Di ba? Nakakasakit Di ba? Nakakasakit na ng damdamin niya. Kaya nga yung mga loyalista, proud Ilocana, di ba? Okay na ito, tagigito yung anak ni Jablis nga, DDS. Okay na yun, di paila kayo, matay aming kiti Taapo, mangiroroman kayo amin. Di ba? Mangiroroman kayo amin token ninayaw. Di kailay maasyan kin ni Manong Bongbong mal. Na di kay madandanon tulat tatao kin ninayaw amin. Sorry, at least nailalabas ko yung aking yung aking narere na. Yung aking narere na kasi. Minsan gumagana rin yung aking yung emosyon ko ba. Okay. Pagpapasensyaan da ko na. Grabe ito. Leonora Brown, buti na lang dumating ka. Eto na. Grabe si Manong. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Kanina, July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ang mahigit 1 kilometrong tulay na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraanan ngayon ng bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.